Kumain guys, so ang bilis ko mag-upload ng video, no. So bago nga pala ako matulog guys, hindi ko kinakalimutan tong maintenance ko guys. Ayan, no. So calcium carbonate, colchicine, prednisone, losartan, tapos syempre hindi mawawala dyan si Villamere. So bakit kailangan hindi mo makalimutan? Kasi once na nalimutan mo kahit yung isa dyan, ay talagang magdadanas ka ng sintomas. Sintomas na hindi mo aakalaing madadat ng talagang masakit. Talagang mararamdaman mo. Like yung gout arthritis, napakasakit niyan guys. Lalo na pag nagkaroon ka sa siko, pag nagkaroon ka sa hinilaki ng paa, napakasakit. Alam nyo kung bakit? Para siyang namamaga na may nakapatong na baga. Ganon siya kasakit, bawal siyang masagi ng kumot. Yun, ganon katindi. So sa calcium naman, kung bakit tinitake ko yung calcium, alam naman natin ang bilang isang dialysis, kapag tumatagal na po sa larangan ng dialysis, ng treatment, nagkakaroon po ng pagrupok ng buto. Which is kapag nagdrupok po yung buto namin, yan po, unti-unti po kami nakukuba, unti-unti po kami lumiliit. Totally maliit naman kasi ako, hindi naman ako katangkaran talaga. Pero, alam naman po natin yan sa mga kapodialysis ko na ang pagrupok po ng buto yung pagliit ng katawan. So, ganun. So, sa losartan, lagi rin po ako nagtitake niyan. Kung bakit ko nasabi, diyan po kasi nagsimula yung laban ko bilang dialysis, at diyan din po nagkaroon ako ng sakit sa bato. Kumbaga, the more na nasira yung bato ko, umaakit na po yung pagtaas ng aking hypertension. So, hindi na siya kinakaya ng gamot. Kaya kapag may mga UTI po kayo, don't take po ng mga medicine na may mataas na antibiotic, may mga mataas na chemical tolerance. Kasi unang-una po, nakakatulong naman na mawala yung sakit. Like kapag masakit ang ngipin, iniinuman po natin ng antibiotic like Alaxan or Mefenamic, which is alam naman po nating mali talaga yun, yung ganong sistema. Kasi alam nyo kung bakit, marami sa mga Pilipino ngayon na kapag masakit ang ulo or masakit ang ngipin or nagkaroon ng pilay na masakit, iniinuman po ng antibiotic. Which is kapag nawala, okay na. So babalik na naman yung mga ilang days, masakit na naman, iinuman po nila ulit yan. So minsan kung nakakapagsalita ang alang ang kidney na tama na, wag mo nang inuman ng antibiotic. Iwasan mo na lang yung mga bagay, iwasan mo na lang yung mga pagkain na nakakasama doon sa halimbawa yung ngipin, o kailangan iwasan mo yung ganitong pagkain, iwasan mo yung matamis para nababawasan po yung pag-inom natin ng antibiotic. Kasi guys, i-share ko lang sa inyo guys, hindi naman po talaga nakakatulong yung pag-inom ng antibiotic para malunasan yung isang masakit. Panandali ang tulong pwede, pero yung sinasabi na pang matagalan guys, kayo rin yung magsasacrifice. Ito, i-share ko sa inyo guys. Ako guys, ang dami kong sira sa ngipin, pero sa harap hindi. Pogi, di ba? Sa harap hindi. Pero sa loob, ang dami kong sira sa ngipin. Ayun yung mga time na nasa trabaho ako, kapag masakit ang ngipin ko at malayo naman sa center, iniinuman ko talaga ng antibiotic. So hindi pala magandang nakakatulong talaga guys. Talaga sobrang mali. Sobrang mali yung mga nagawa kong hakbang sa buhay ko that time. Na ngayon ko na-realize na ayaw na rin sa mga advice sa mga doktor ko, mga nurse ko, na mali yung pag-inom ng antibiotic kung kaya namang iwasan sa disiplina. So hindi kasi ako naging disiplinado ng mga panahon na yun. So halimbawa, masakit ang ulo ko, iniinuman ko agad ng Alaxan. Halimbawa, masakit ang ngipin ko, iniinuman ko agad ng antibiotic. So hindi nakatulong. So kailangan lang pala talaga ng disiplina. Kung halimbawa, masakit ang ngipin mo, disiplinahin mo sarili mo na, siguro, inuman mo ng antibiotic. Pag nawala yung sakit, ipabunot mo kagad. Ganun ang disiplina. So, ayun. Gabi na rin. So, bukas, may dialysis tayo. Ang araw nga pala ng dialysis ko bukas ay alas 12. Second shift ako. Kasi talaga nagpapa-second shift kasi ako, gawa ng malayo itong lugar namin sa center. At kapag nagpa-first shift nga ako, madaling araw ko maalis dito. Ang first shift nga lang pala ng araw ko ay Sabado lang. Kaya pag Sabado guys, 4:30 pa lang yata or mag-aalas 5 pa lang na madaling araw, umaalis na ako sa bahay. So, ganun kalayo sa center guys. Kaya isipin mo, di ba? Ikaw na walang sira sa kidney at nanonood ng video ko, napakaswerte mo. Alam mo bakit? Napakahirap kaya ng buhay dialysis. Kasi alam mo bakit? Walang kapasidad na gagaling ka. Walang kapasidad. Kumbaga, 98% na mahihirapan kang gumaling. Kasi unang-una, hindi mo naman kasi masasabing over-discipline ka sa sarili mo over-discipline ka sa self mo. Kasi unang-una, may mga okasyon, daraan ng Pasko, daraan ng New Year. Isang pagkakamali mo lang ng pagkain ng mali, meron ka talagang chemical or meron ka talagang creatinine ka agad tataas. Ganun kahirap. Disiplina talaga. So, sa mga nagsasabi,
na kung panghabang buhay ba ang dialysis namin, may mga nababalitaan ako, may mga nakikita naman ako na humihinto sa dialysis at meron din naman na may monthly laboratory na lang. So ayun yung mga disiplinado sa pagkain, ayun yung may mga panggastos. Alam naman natin, hindi natin afford lahat yung mga pagkain sa palengke kahit sabihin mong healthy foods tulad ng prutas na ngayon nagtataas na ang presyo. Sobrang dami, di ba? Tulad ng isda, na ang isda sa lawak ng dagat ang daming isda pero pag binaksak na sa palengke napakamahal ng kilo na hindi afford ng bulsa. Kaya minsan karamihan ng mga dialysis patient tinitake na lang yung mga itlog, mga daon ng malunggay, daon ng kamote. Yun lang yung mga tinitake namin. Tulad ko, hindi ko naman afford talaga yung sobrang kilo ng galunggong sa amin dito naglalaro sa 300, mas mahal pa sa karne, di ba? So paano mo ma-afford yung healthy para sa sarili mo kung gano'n yung kalakaran? Sobrang mahal talaga ngayon ng mga bilihin. Kaya kapag alam mong sobrang mahal ng mga bilihin at dialysis patient ka, disiplinahin mo yung sarili mo unang-una, iwasan mo yung mga bisyo na alam mo magkapahamak sa'yo. Ngayon, kung hindi mo talaga mahal yung sarili mo at hindi mo mahal yung mga mahal mo sa buhay na nagpapalakas sa'yo, huwag mo nang disiplinahin yung sarili mo. Kainin mo yung karne, laman loob unahin mo. Para ultimate talaga yung gout, mararamdaman mo yung sakit. So, ganun lang. Kung ayaw mong mahirapan, mahalin mo yung sarili mo, disiplinahin mo. So, ganun lang. Ayun, inumin ko muna to guys ha. So, ayan. Huwag mo kalimutan guys, subscribe mo ako guys sa aking mga content guys. At ayun, nagpapasalamat ako unang-una sa ating mga ka-warrior na nanonood at nag-a-advise sa akin. Baguhan lang din naman ako sa dialysis pero wala namang unahan dyan walang patagalan, walang matagal, walang bago lang ako. Ang mahalaga tulungan lang kung ano yung nakatulong sa'yo tungkol sa mga ganitong sakit, kung ano yung mga nararamdaman mo na naigamot mo na, tapos may nagtanong sa'yo na bago, i-share mo lang, ganun lang yun. Huwag kang madamot kasi lahat naman tayo apektado sa sakit na to. So God bless inyo guys, iingat sa atin.